may sistema, may facing. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng makuha ang isang bagay kung hindi mo pa natatapos yung isang bagay. Amen? Ngayon tinatanong nyo, Pastor, pwede ba akong yumaman kahit hindi ko pa nakikilala ang Diyos? Pwede. Pwede naman po eh. Pwede naman po talaga yun eh. Pwede mong gawin lahat ng bagay, sabi sa Biblia. Ha? Everything is allowable. Listening? Everything is allowable, but not all things are beneficial, sabi sa Biblia. Pwede mong gawin lahat ng bagay kasi binigyan tayo ng will ng Panginoon. Everything is allowable, but not all things are beneficial. No? Like, pwede kang mamili if you're going to church or not. Pwede kang mamili kung makikinig ka ngayon o hindi. Pwede kang mamili kung tuwing umaga ba ay magpe-pray ka o hindi. Pwede kang mamili kung bago ba matulog, magpe-pray ka o hindi. Pwede ka rin mamili kung magiging faithful ka ba sa asawa mo. Pwede ka rin mamili kung magiging magandang o sabihin nating honorable father ka ba sa iyong mga anak. No? Kasi everything we do, hindi lang tayo ang may implikasyon. Pag tayo may ginagawa, may impact yon sa ating pamilya, sa ating mga anak. No po, hindi po talaga tayo nabubuhay sa sarili lamang. No po, our lives are interconnected. No? If we will just understand and open our hearts this afternoon, you will find out no the verity of life, yung pag maikli lang ang buhay. No po, kaya we have to really cherish and we really have to treasure yung mga panahon na binibigyan tayo ng panahon ng Panginoon, no? Panahon, puro panahon, ano? Panahon na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang siya'y lalo pang makilala, makasama, at higit sa lahat, matanggap sa ating mga puso. Amen? Pwede po kasi, no? Pwede po kasi nakilala niyo si Jesus Christ. Pero hindi mo pa siya talaga tinatanggap sa puso niyo. Parang kapitbahay mo, kilala mo lang siya sa pangalan. Pero sa totoo lang, wala kang relationship sa kanya. Ni hindi mo siya kinakausap, ni hindi mo siya kilala. Alam mo lang, si ano yan, si Aling ganto. Pero hindi mo alam ano ba talaga ang pagkatao niya. Hindi tayo nagbi-build ng relationship. No? So sa afternoon na to, no po, sa hapon na to, samahan niyo po ako. Po, ang ating pong teksto ay nasa Ephesians. Ano po? Ephesians 2, verse 8 to 10. Babasahin ko po. No po, babasahin ko po muna. Mali lang po ha. Ito na po pala yung ating title. Ayan, Salvation, God's Grace, and Faith. No? Kung may mga tanong po kayo mamaya, ano ba yung salvation? Ano ba yung God's grace? Ano ba yung faith? No po? Yan po ay nakapaloob sa Ephesians 2, verse 8 to 10. No po? Ephesians 2, verse 8 to 10. No po? Sabi po diyan, no po? No? Bilang introduction, no po? Ephesians 2, 8 to 10 is a passage para mabigyan ko na kayo ng preview. No po? It's a passage that explains relationship between grace and faith. No? Biyaya at pananampalataya in the light, no? Sa issue ng salvation. Ano ba ang role nila? It teaches that salvation is a gift from God. So, yan yung unang kailangan natin maunawaan. Ang salvation, bigayan ng Panginoon, gift ng Panginoon. That cannot be earned by human works. Hindi mo kailangan pagpaguran, ha? Hindi mo kailangan pagpunyagian dahil yan ay regalo ng Panginoon sa iyo. Mamaya matututunan natin, Pastor, paano ko matatanggap yan? No? But is received by, yan, matatanggap mo by faith in Christ. It also shows that those who are saved by Christ are created for good work. So, tayo'y naligtas, lubog tayo sa kasalanan, no? Tayo'y may magulong kahapon, nakakahiyang kahapon, nakakilala ka sa Panginoon. Okay? Amen? Paano ka nakakilala sa Panginoon? By grace through faith, sa biyaya ng Panginoon, sa iyong bunga ng iyong pananampalataya. Sabi dito, it also shows that those who are saved by Christ, amen, nakasulat to pagdating sa verse 10, na tayo pong lahat, na po, ay nilalang upang gumawa ng mabubuting bagay. Na kung saan, matagal na pong ito'y inihanda ng Panginoon sa atin noon pa man. Ano po? So, yan po yung context ng pag-uusapan natin sa hapong ito, mga kapatid. And I hope, no? I hope and pray. Ano po? I hope and pray na ang Panginoon talaga po ay pumagitna sa atin. Ang Panginoon po ay
Siya ang maggabay sa inyong lingkod. No po? Lord, ang salita mo lamang po ang mahayan. No po? Sa hapong ito. Amen? So ngayon po, atin pong i-redefine, ano po? Ano po bang ibig sabihin ng salvation at saan po ba siya galing? No? Word etymology and meaning. Sabi dito, the Hebrew word for salvation is Yeshua. Sounds familiar? Yeshua. It is a noun derived from the verbal root, no po? Which means Yahshua. Which means, ano pong ibig sabihin? Relief. No po? In the sense of being rescued from an enemy. Meaning, nun daw po, sa konteksto daw po ng mga Hebreo, pag sinabi nating Yeshua, no po, ang ibig daw po sabihin nito ay ililigtas ka sa iyong mga kalaban o bibigyan ka ng kapahingahan. Yan daw po yung context ng mga Hebreo sa salvation. No po, ganyan nila nauunawaan. Pag sinabi nating salvation o Yeshua, bibigyan ka ng relief o ililigtas ka. There's a sense of being rescued from an enemy, trouble, or illness. Anumang sakit, anumang kaguluhan, ililigtas ka dyan. Ibig sabihin, yun po yung salvation. Kumbaga sa mga salitang pinaghalong Kastila, Tagalog, di ba? Isasalba ka. Ibig sabihin, hindi ka hahayaan na matuloy na ikay mapahamak. Bagamat ikay patungo sa kapahamakan, sabi sa Biblia. Lahat tayo, dahil tayo makasalanan, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Lahat tayo patungo doon. No po? Na kung tutuusin, tayo po dapat ay patay na. Pero salamat sa Diyos. No? May mga tao na may pinadala. Sorry, may pinadala. No po. May mga taong pinapadala po sa atin upang ihayag ang pangalan, ang salita ng Panginoon. No po. Pero may isang tao lang po talaga. No? He is the Redeemer, the Savior, the Messiah, Jesus Christ. No? Kung mapapansin nyo, yung Yeshua na yan, sorry po. Yung Yeshua, yan po yung Hebrew name ni Jesus. So, matatag nyo na ngayon, salvation, Yeshua, Jesus. Jesus is salvation. Liwanag. Sabi dito, sa ibang Hebrew words used to signify salvation include redemption. No? Di ba? Ang pagkapako ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ay sinasabi ng ito po yung redemption. No? Without the shedding of the blood, there is no redemption of sin. Kung wala daw pong pagtagas ng dugo dun sa krus ng Kalbaryo, wala daw pong kabayaran ng mga kasalanan. Amen? Deliverance, naririnig nyo rin po yan. Pag sinabing deliverance, ikay pinapalaya. O liberation, liberate. No? At sabi nga po dito, nung binabasa ko po to, mag-ingat daw po tayo. Nakikinig po ba tayo? Sabi po, mag-ingat daw po tayo dahil we have to be very careful dahil marami pong salita in the Bible na binabago ang meaning sa ngayon. Like for example, the word liberation. It is a sanctified word. Pero pag pinakinggan mo yan ngayon, ginagamit yan sa mga rebellious group, ginagamit yan sa rebellious idea, ginagamit yan sa rebellious concept na ang sinasabi nila, ang liberation ay ang kalayaang gawin kung anong gusto nila. That's the concept of liberation. Pero sa Bible, iba po ang liberation. Ano po? Iba rin po yung freedom. Ano po? Po, siguro sa mabilis lang na paliwanag. Paano mo i-differentiate na ikaw ay totoong malaya at ikaw ay alipin? No po? Na ikaw ay talagang na-deliver na at ikaw ay na-liberate na. Paano mo masasabi? No po? So sa hapong ito mga kapatid, open your hearts, open your mind. Ikaw, yes, ikaw na nakaupo dyan. Amen? Ikaw na nakaupo dyan, ikaw na nakakapakinig. Hindi ka po dyan nakaupo at hindi ka lang nakikinig dahil gusto ng Panginoon na suluhin mo ang blessing na ito. No, galaw mo ang iyong daliri. Alam ko mga kapatid, maraming kailangan makarinig ng salitang ito. Huwag po nating ipagkait sa mga taong alam nating kailangan ng salita ng Panginoon. Kung papaanong may nagmalasakit sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, mga minama, ganun din po ang gawin natin sa kanila. Amen?
At kung hindi nyo man po sila kayang pagsalitaan, hindi nyo po kayang abutin, malayo po sa inyo. Ito po yung vehicle, ito po yung bihikulo na ibinibigay ng Panginoon sa inyo upang sila'y maabot nyo. Pwede nyo pong i-share kahit po sa messenger nila o kahit sa sila include nyo dito sa post. Na po, i-tag nyo po dito sa post. Ang mahalaga mga kapatid, marinig nila ang salita ng Panginoon. Kung makikita nyo po, kung manonotice nyo po, ang ating po mga topic for the past magdadalawang linggo na po ngayon, ang palagi pong itinuturo ng inyong mga lingkod, ng mga pastors po natin is about salvation. Salvation and man, salvation and God, salvation and grace, and faith. Katulad po nitong tinuturo natin ngayon. Kasi habang tumatagal po kami sa pagmimisyon, tumatagal po kami sa pagiging nagtuturo po. Alam niyo po, minsan nakakalungkot po. Pupunta kami sa isang mga aralin o sa isang mga nagpapaturo, ano po, o nagpapavisit sa amin. Sasabihin nila matagal na po silang Christian. Pero pag tinanong mo about salvation, lito pa rin po sila. At bigyan po natin ng puwang sa hapong ito. Yung kasiguruhan na ikaw ay ligtas. Yung kasiguruhan, there's assurance of salvation mga kapatid. Hindi po alaswerte ang salvation. Intentional nyo pong kailangan maintindihan at matutunan. And you have to believe. Kailangan nyo ibigay yung inyong pagtitiwala sa Panginoon na ikaw ay kaya kanyang iligtas, kaya kanyang bigyan ng bagong buhay, kaya kanyang baguhin. No? Kaya kanyang palayain, ha? Kaya kanyang tanggalin sa kinilalagyan mo ngayon, mga kapatid. Maaring ang kulang mo lang po sa inyo, sa buhay niyo po, ay yung tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil alam niyo po kung bakit nagiging mabigat ang buhay. Hindi po dahil mabigat talaga, kundi dahil nasa atin. Kung paano natin tinitingnan ng problema, kung paano natin sinosolve ang ating problema, paano natin dinadala ang ating problema. At alam niyo po, ako'y nananalangin sa Panginoon na ang lahat ng nakakapakinig dito talaga pong buksan niyo ang inyong mga puso na kayo po'y i-transform ng Panginoon sa tanghaling ito, sa hapon na ito, na kung saan magkaroon ng renewing of the mind. Bakit po? Hindi po nauubos ang problema. Amen? Ang nauubos talaga, ang nauubos o sabihin natin kinakapos tayo sa pasensya at pangunawa. At ang word dito ng ating pastor, ignorance. Bakit? Ignorance of the word. Dahil hindi natin nalalaman ang salita. Napakayaman po ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Kung mauunawaan nyo lamang po, kung bibigyan nyo po. Kaya po uulitin ko, kung ikaw ay nakaupo dyan at nakakapakinig, maaring nasa loob ka ng sasakyan, sa loob ng bahay, sa opisina, pero napapakinggan mo ang salitang ito, napapakinggan mo ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, itinalaga ng Panginoon ang oras na ito upang ikaw ay makakilala sa Kanya. Upang ikaw ay makaunawa sa Kanya. Upang ikaw ay mabago ang naghihikaws na buhay. At maunawaan mo mga kapatid, hindi yung physical na buhay mo ang dahilan kung ba't ka naghihikaws, kundi ang iyong spiritual na kalusugan. Ang iyong spiritual na kondisyon kung bakit ka naghihikaws. Lord, papasukin mo po sa puso ng bawat isa ang iyong salita. Ikaw ang manguna, Panginoon. Ikaw ang magbigay sa kanilang salita. Touch them, Lord. Touch them. Touch them. Hallelujah. Amen. 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 No? So, yan ang concept ng salvation, mga kapatid. Amen. Now, meaning salvation, Yeshua, relief in the sense of being rescued from enemy, trouble, or illness. Salvation, meaning, is equal to redemption, is equal to deliverance, is equal to liberation. Kanina po, hindi ko natapos, tapusin ko lang. Paano mo masasabi na ikaw ay pinapalaya? Paano mo sinasabi na ikaw naman ay inaalipin? Okay? Be focused, mga nakikinig, be focused. Kasi ang kalaban, gagawin lahat para hindi kayo makafocus. But you have to understand. No po? Masasabi mo na ikaw ay, no po? Ikaw ay malaya, totoong pinalaya ka na. Una, meron ka ng bagong perspektibo o bagong pananaw kapag may challenges o sabihin na nating problema.
Dati, hindi ka lang makakabayad ng ilaw, natataranta ka na pakiramdam mo, pasan mo daigdig. Pero ngayon, meron ka ng kapanatagan dahil alam mo, may magagawa kang paraan. Yan po ang advantage pag nakakarinig kayo ng salita ng Panginoon. Ang sabi sa salita ng Panginoon, papalakasin ko kayo. Ililigtas ko kayo sa mga bagay na kung saan. Di po ba? Hindi ko kayo bibigyan ng pagsubok lampas sa iyong kakayahan. Amen? So, okay. Malalaman mo na ikay totoong malayan. Kung ikaw ay nauunawaan mo na ang kalayaan ay hindi nakadepende sa material na bagay, kundi sa banal na spirito na hahayaan mong lumukod sa iyo. For where there is the Holy Spirit, there is freedom. Nandun ang totoong kalayaan. Sabi sa banal na kasulatan. Amen? Now, at kung minsan, ito ang nasa isip natin, hindi lang kabataan to, pati yung mga tao po na hindi pa talaga, sabihin na natin wala pa pong sabihin, una, wala pang relasyon sa Panginoon. Pangalawa, hindi pa po talaga nagiging sabihin natin nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Amen? Ang akala ng tao, pag nagagawa niya ang gusto niya, malaya siya. Ang akala ng kabataan, yung tinalagang karapatan sa kanya ng konstitusyon ng Pilipinas o ng kahit anong konstitusyon, kahit sa ibang bansa, akala nila absolute. Absolute yun. Hindi po absolute yun. Magulang, makinig kayo. Pag ang usapin ay pagkamagulang na, ang mangingibabaw ay ang pagkamagulang. Hindi ang karapatan ng iyong anak. Kasi pag po pinairal po natin, tandaan nyo po, kaya napapahamak ang mga bagong kabataan ngayon because of the rights. Dahil ayaw nilang sila mapakialman. Ayaw nila na sila ay tinatama. Ayaw nila na sila ay minomonitor. Ha? Kaya ko na ang buhay ko. Hayaan nyo na ako. Okay? All of this, mga kapatid, mapapansin nyo, ito ay nasa dome ng salvation. Naandun sa usapin ng salvation. Na pag ang batang to makakarinig ng salita ng Panginoon, siya ay makakatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Napakalaki ng tsansa na kung saan siya ay magkakaroon talaga ng conviction sa sarili niya dahil siya ay pinamamahayan na nag-i-indwell na sa kanya ang banal na Espiritu. Okay? Kung totoong tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung iba po nagtatanong, no? Nawawala ba talaga nawawala pa ba ang what you call this one? Ang kaligtasan. Alam niyo po, ang Diyos hindi po pa bago-bago ng isip. We just have to really, ulitin ko po ma-assure natin na totoong tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus. Kasi kung totoong tinanggap mo natin Panginoong Jesus, no po, hindi ka na dapat natatakot kung natatanggal ba yan o hindi. Why? Ang totoong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ka ng kahuwawan sa kanyang salita. Babaguhin niya ang iyong perspektibo. Tuturuan ka niya ng maraming bagay upang maunawaan mo bakit mo nararanasan isang bagay. Yan ang sabi po sa John 14:26. Tuturuan po tayo ng lahat ng bagay ng banal na Espiritu. Kaya hindi mo maunawaan kung anong nangyayari sa'yo, maaari, wala talaga ang banal na Espiritu sa iyo. Wala sa atin ang salvation. Amen? At yung kalayaan na sinasabi mo ay hindi kalayaan, no? Totoong kalayaan na nanggagaling sa Diyos, kundi kalayaan na dinidefine ng mundo. At yun ang niyayakap mo. Okay, bigyan ko yung example. Aking cellphone to, kahit magulang niya bumili, akin to. Gagawin ko lahat ng kaya kong gawin, gagawin ko lahat ng gusto kong gawin. Maglalaro ako magdamag, hindi niyo ako pwedeng pigilan. Karapatan ko to. Pag ang karapatan na sinasabi mo ay itinutulak ka upang hindi mo igalang ang magulang mo, magsinungaling ka sa magulang mo, hindi ka sumunod sa mga pagdidisiplina ng school o ng tahanan, nawawalan ka ng disiplina sa sarili mo, hindi po karapatan yan at hindi po kalayaan yan. Yan ang totoong pang-aalipin ng kasalanan. Masakit pakinggan, pero totoo lang.
Kasi kailangan ko pong sabihin. Dahil ano niyo po, sa mga aktivistang katulad namin before, mabilis po kaming makadetect ng ganyan kasi nanggaling na po kami dyan. Alam namin, alam namin po yung masyadong matabil ang bibig, puro karapatan, karapatan. Pero paghugasin mo ng pinggan, ayaw. Paglinisin mo sa bahay, ayaw. Ang gusto lang karapatan pero ayaw ng responsibilidad, which is not good. Hindi balanse. Ha? Ang lahat po ng karapatan, mayroong responsibilidad na katapat. Amen? Now, gusto mong maligtas, pero ayaw mo magpakumbaba. Sasabihin mo, walang problema sa akin, I'm good. Sabi sa Biblia, mga kapatid, ano po, sabi sa Biblia, kung sino daw po nagsasabi na siya ay walang kasalanan, siya ay nagsisinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. No? He is a liar. Sakit pakinggan, ano? Diba? Parang nakakapagpanting ng tenga pag sinasabing sinungaling ka. Pero yun ang totoo. Kung minsan, hindi mo makilala kung sino dapat mong kilalanin. Why? Ang dami mong pinakikinggan. Amen? No? Now, let's go to the anchor verse. No? Sabi po sa anchor verse sa Ephesians 2 verse 8 to 10, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Ephesians 2 verses 8 to 10. Galing, ano? Ang ikaw ay nilalang upang gumawa ng mabubuting bagay. At itong mga mabubuting bagay na to, kala mo sa iyo galing pa rin, ano? Inihanda na ng Panginoon noon pa man. Ordained, no? Itinalaga na sa iyo. That tayo daw po ay doon dapat lumakad. We should walk in them. Ayan. We should walk in them. Lakaran natin yung mga yan. Amen? Now, sa Tagalog, babasahin ko po, ha? Sapagkat dahil, no? Sa mga taga-Efeso 2:8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So ngayon, mga kapatid, mabubura na sa isip natin na po ang katuruan, ang kaligtasan ay bunga ng pananampalataya at gawa. Faith and works. Kasi sabi ko dito, maliwanag, tinagalog na, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos sa English po, yan po yung grasya ng Panginoon, yung grace. Ha? Kayo ay naligtas, kayo ay na-save sa pamamagitan ng pananampalataya. No? You are being saved by grace of God through faith. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. Bigay daw po ito ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. So once and for all, mga kaabangers, mga kaibigan, mga minamahal, tuldukan na po natin yung makataong katwiran na ang kaligtasan, no? Ang kaligtasan ay bunga ng pananampalataya at gawa. May katwiran pa tayo. Paano? Paano mo papatunayan na ikay may pananampalataya kung ayaw mo namang gumawa? Tama po yung inyong dahilan na yan sa isang sitwasyon. Mamaya, papakita ko po sa inyo. Ano po? Although hindi ko na isama dito, no? Hindi ko po isinama dito kasi ngayon ko lang po na biglang nag-rema sa aking isip. Ano po? Okay? So, patapusin nyo lamang po itong babasahin ko. After this, i-discuss natin yung mas detalyado pa at sasagutin natin anong verse ba yung sinasabing faith and works para makita natin yung comparison at makita natin kanino ba yung sinasabi. Napakaraming mga nagsasabing sila'y ligtas pero hindi nila alam ang pamantayang ibinigay ng Panginoon o standard ng Panginoon para maligtas. Ang alam pa rin nila, ang alam pa rin nila, ang kaligtasan ay bunga ng gawa at pananampalataya. Amen? Praise God?
Okay. Ha? Ayan, si Ate Emerald nandyan po. Ate Edna Masigla, welcome po kayong lahat. No po? Kung meron po kayong mga question regarding po sa salvation, pwede po. Pwede po natin mapag-usapan. Ano po? Basta dito po tayo sa atin sa Ephesians 2 verse 8. Ano po? Ang ating pag-uusapan ay tayo po ay nangaligtas sa biyaya ng Panginoon, bunga ng ating pananampalataya. At sabi po sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. O yan na. Sinabi na po sa atin. Ang kaligtasan daw po, hindi po yan bunga ng ating mga labor. Hindi po yan bunga ng kagalingan natin. Hindi yan bunga ng ating negosyo. Hindi yan bunga ng bank account. Hindi yan bunga ng ating pamilya. Hindi yan bunga kung anong lahi meron ka. Hindi. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Alam ng Diyos ang puso ng tao, kaya hindi niya sinabi na ang kaligtasan, hindi niya ginawang standard na ang kaligtasan ay should be faith and works. Bagkos ginawa lang niyang by faith. Number 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, ano po, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Alam niyo po, ang Panginoon, yan ang ano no? It's-segue ko lang ng konti, no? Kung anong nature meron ng ating Diyos Ama. Ang Ama, malayo pa, hindi pa nangyayari, nagpaplano na siya para sa kanyang anak. At kung mapapansin niyo dito, iyan ang layunin pinili ng Diyos, sabi dito. Iyan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Di po ba mga magulang ganyan din? Meron tayong mga layunin para sa ating mga anak. Amen po ba? Praise God. Now, ang esensya ng pagiging ama ay ganyan. Sabi nga sa Biblia, ang esensya daw po ng pagkamagulang ay to produce godly children. Number one, paano ka magpuproduce ng godly children kung ikaw mismo wala kang Diyos na pinaniniwalaan, pinananampalatayan? Na ang ikaw mismo bilang ama, bilang magulang, sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko kailangan yan. Alam niyo po, ha? I will be I will be saying a word, might sharp, okay? Pero tandaan niyo po ito. If we don't ready our children, be ready. Kapag hindi natin inihanda ang ating mga anak, umanda. Katulad ng aming verse nung Monday, okay, na sumunod sa commandment ng Panginoon. Kung ikaw ay hindi nagpapakamagulang, hindi mo nasasabi na ikay sumusunod talaga. Hallelujah. Praise God. Helen Lopez Danao, ayan, watching daw po, no? Corazon Santos, pagpalang hapon po rin sa inyo. Po. Kasing Valderrama, Vicky Nagy, Jonah Santos, no po. Krisha Marquez Mendoza, praise God. Sister Emerald, amen. Manuela Gonzalez, no? Si Ate Kasing, nandiyan na dito. Sige po mga kapatid, no po. Habang inuumpisan pa lang natin itong usapan na ito. Okay? So, siguro bago po ako umabante, no po, yan, pakita ko po sa inyo ulit ha, bago po ako umabante, sasagutin ko na po, ano po, ipapaliwanag ko na po sa inyo yung naririnig nating faith and works. At ano yung sinasabi ng Ephesians? Sabi po kasi dito, hindi, tingnan nyo po ha, sabi po sa Ephesians 2 verse 8, tayo daw po inaligtas bunga ng pananampalataya. Hindi daw po ng ating mga gawa o ng ating mga sarili. Ito'y regalo ng Panginoon. Maliwanag, di po ba? Ngayon, ang tanong po ng marami, Pastor, ano po yung sinasabi na kaya po pala hindi sinasabi na hindi perpekto ang Bible kasi gawa lang ng tao yan. Kasi sabi po sa ibang verse, ang pananampalataya daw po na walang gawa ay patay. Faith without work is dead. Pero bakit po sabi sa Ephesians 2 verse 8, ha? It is by faith alone that one is saved. So ano po ba talaga ang katotohanan doon, mga kapatid? Number one,
Listening, kung may ballpen po kayo dyan, o kaya mamaya po, i-replay nyo po ito para mas maunawaan nyo po. Okay? Sa usapin ng salvation, ang requirement lang po, yung sinasabi ko kaninang prerequisite, ang prerequisite, ang requirement ay faith. Maliwanag po sa Bible eh. Sa biyaya ng Panginoon, no? Sa biyaya ng Panginoon, bunga ng iyong pananampalataya. It is by grace, no? Grace are ye saved through faith. So, ang pinag-uusapan dito, salvation. Amen? Now, yung sinasabi niyo po na, o yung ating pong naririnig na faith and works, nasa James po yan. James 2:17. Sige po. Sino po meron diyang pwede niyo pong sundan. James 2:17. Ako. James 2 verse 17. O Santiago 2:17. Babasahin ko po ulit, mga kapatid. Sabi po dito, ulitin ko po ha, Santiago chapter 2 verse 17 o 17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. O nga no, nasa Bible. Paano yan, Pastor? Ibig bang sabihin, nagkokontrahan ng salita ng Panginoon? Tama ba? Nagkokontrahan ng salita ng Panginoon? No? Yung binasa ko po ay Santiago 2:17 or James 2:17. Sinasabi siya, ayan, nakikita niyo po sa ating monitor. Nakalagay po, by grace are you saved through faith. Bakit po doon sa Santiago, sinasabi sa James 2:17, faith without work is dead. Okay. Mga kapatid, sa una po, parang pag binasa niyo yan at hindi po natin nalalaman o naunawaan ng Biblia, parang sinasabi natin, pwede natin paniwalaan, oo nga. Totoo pala yung sinasabi ng iba na hindi perfect ang Bible. May mga error. Well, at this very moment, sasabihin ko po sa inyo, hindi po totoo yun. You just need to dig down. Kailangan nyo po magbasa, kailangan nyo pong pag-aralan, kailangan nyo makinig. Kaya kailangan nyo po mag-aral ng salita ng Panginoon. Kasi pag po kayo may naririnig na verse at hindi nyo po alam ang context ng verse na yon, sabi nga sa secular na standard, ha? A little knowledge is dangerous. A little knowledge is dangerous. Now, okay, focus tayo sa James 2:17 o Santiago 2:17. Sabi po, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang tanong, kanino kaya sinasabi ito? Sa ligtas o hindi pa ligtas? Sa mga saved o hindi pa saved? Gusto niyo po malaman? Ito po, sa tingin niyo po, yung James 2:17, sige po, sa ating comment box, mag-comment po kayo dyan. Sige, bago po natin ituloy. Bago natin ituloy, ito po, sa tingin niyo po ba, yung faith without works, kanino sinasabi? Sa mga saved o hindi pa saved? Sige po, mag-comment po kayo sa ating comment box. Ha? Saved o hindi pa saved? Bago ko po sabihin. Amen? Sige po, mag-comment lang kayo ha. Babasahin ko na yung verse. So pag po tayo ay may gustong maunawaan, pag pa tayo may gustong maunawaan, kung tayo po ay nasa verse 17, baba po kayo ng verse. No? Pabalik. At ito po, ang sasagot po dito sa atin, dito po, dito po sa Santiago o James 2, James 2 verse 1. Ayan. Pumunta po kayo sa James 2 verse 1. The same chapter ha. Yung James 2:17, doon sinasabi that faith without work is dead. Sa James 2 verse 1, babasahin natin. Sabi po sa James 2 verse 1, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesus Kristo. Okay, so ibig sabihin, pag tinawag mong kapatid, ano po ba siya? Brethren, ano po ba siya? Save or unsaved? Tingnan natin ang mga sagot ng ating mga kapatid. Sabi ni Ate Shoni, sa tingin ko po sa mga save. Ate Shoni ha, kailangan sigurado tayo. Tama po. Sabi po ni Ate Mindy Obanya sa mga save. Sabi po ni Ate Lina Mamangon, Pastor, sa salvation, hindi gawa nakakapagligtas. Pero sa usaping faith, need ipakita sa gawa. Praise God. Sa mga save. Sabi ni Vicky Nagi, believers na po. Amen? So, in short, mga kapatid,
Ang usapin sa James 2:17 ay hindi po usapin ng salvation. Ang usapin sa James 2 verse 17 ay usapin kung paano mamumuhay ang isang mananampalataya. This is about how should a believer live or live his life. Na kailangan, hindi mo lang sinasabi na ikaw ay nananampalataya. Bagkos, yung iyong pinananampalataya, kung sabi mo naniniwala ka kay Kristo, tinitindigan mo na siya ay nabuhay na maguli, siya ang pinadalang anak ng ating Ama, mag-soul win ka, mag-share ka, mag-visitation ka. Yun yung gawa. Kaya sabi sa 1 Peter 1:13, di po ba? Prepare your mind for action. Hindi po pwede na nakikinig lang po tayo. Total, ligtas naman ako, okay na ako. No? Member na ako ng SSS, saved, seated, and satisfied. Ayaw nang kumilos. Hindi po yan. Pagdating sa verse 10, makikita nyo po, ayan, sabi, we are His workmanship. Ha? Tayo daw po'y masterpiece ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Now, tingnan naman natin yung Ephesians verse. Ephesians, no? Ayan yung Ephesians. Sabi sa Ephesians, di ba? Pastor, paano natin malalaman kung ano sinasabi itong Ephesians 2 verse 8? Ganun din po, bumalik kayo, umatras kayo ng verse, no? Sa Ephesians 2 verse 8. Amen? Sige po, atras kayo doon sa Ephesians 2 verse 1. Nakikita nyo po dyan. Nakita na po ba? Ephesians 2 verse 1. Ayan. Okay, nandiyan na po kayo. Ephesians 2 verse 1, babasahin ko. Para malaman nyo kung kanino sinasabi yung Ephesians 2 verse 8. Na sinasabi na sa biyayan, Panginoon, ikaw ay naligtas, bunga ng iyong pananampalataya. Atras tayo, no? Ephesians 2 verse 1. Sabi dyan, sa Tagalog ko na po babasahin, ha? Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So sa tingin nyo kaya, itong tinatawag ditong patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, tingin nyo kaya saved to or unsaved? I'm sure, self-explanatory. Ha? Sasagutin nyo ako na unsaved ang mga yan, Pastor. So now, naunawaan nyo na kahit anong gawing panlilito ng kalaban, pag kayo po'y may kaalaman sa Biblia, pag kayo po'y nagbibigay ng oras para siya'y mabasa, maunawaan ng mga salita ng Panginoon, hindi po kayo kayang lituhin ng mundo. Napaka-convenient po sa mundo na questionin ang ating faith. Di po ba? Hindi niyo po napapansin? Napaka-convenient sa kanila. Patunayan niyo ang Diyos niyo. Di ba? Scientifically, maniniwala ako. Kaya nga po, faith, hindi po nila mauunawaan. Sabi sa Bible, hindi nila mauunawaan tayo dahil hindi nga nila natanggap ang ating Panginoon eh. Hindi tayo matanggap, nire-reject tayo ng mundo kasi hindi nila kilala kung sino yung Diyos natin. Ako niyo po. So what I'm trying to say is this, kapatid. You have to be prepared. Kailangan po natin talaga, no, magpakalalim po tayo sa salita ng Panginoon. Kasi ito po yung buhay, ito po yung manual of life. Ano po? Bibigyan ko po kayo ng illustration, baka dumating sa panahon, dumating po sa pagkakataon sa inyo ito, ano po? Yung faith, kaya nga po faith eh. Faith is the substance of things hoped for. Mga bagay daw po na pinaniniwalaan mo kahit alam mong wala pa, hindi mo pa nakikita. Amen? Basahin ko po sa Tagalog, ano po? Hebrews 11 verse 1. Sabi diyan, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. May kailangan gawin, may paninindigan, may boldness na kailangan. Paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Bakit? Yung mga tao noong unang panahon, hindi man nila nakikita ang Diyos. Hindi man sila mataas ang pinag-aralan. Wala man sila mga gadget. Pero sabi ng Panginoon, kinalugdan sila ng Panginoon. Bakit? Dahil sa kanilang pananampalataya.
Pero bakit po ngayon? Kung kailan tayo maraming pinag-aralan, mataas ang pinag-aralan, may mga gadget tayo, lalo po tayo yatang parang hindi nakaintindi sa Panginoon. Eh alam naman natin na dapat nating maunawaan na ang lahat ng ating tinatamasa, ulitin ko po ha, ang lahat ng ating tinatamasa ay galing sa Diyos. At kung meron man po magsasabi na hindi, sabi sa Biblia, sinungaling daw po tayo. Sabi sa Deuteronomy 8:18, ako na yung Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 8:18, I'm the Lord, your God. I'm the one who give you the power to produce wealth. Tigilan na po natin mga kapatid. Alam niyo po ba, every time na sinasabi niyo na hindi ka naniniwala sa Diyos, ang daming nadadamay sa atin. Ang daming pong mapapahamak sa ating mga disbelief or unbelief. At alam niyo po, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, bigla pong nagrema sa akin ang mga estudyanteng kinumbinsi ko na huwag kayo maniwala sa Diyos. Di totoo, walang Diyos. Hindi ko na po kayang balikan ng mga taong yun, pero hiningi ko sa tao. Hiningi ko po siya ng tawad sa Panginoon. At kapag may hininga po tayo, kung gagamitin tayo ng Panginoon, kung ito yung paraan niya upang ang mga salitang aking binigkas noon, po, na huwag siyang paniwalaan sa biyaya at habag niya, ay mabago ngayon. Sa bawat magulang na hindi magbibigay ng halaga sa salita ng Panginoon, mga magulang, hindi nyo lang po nauunawaan anong klaseng pananampalataya at paniniwala ang pinakikita natin sa ating susunod na henerasyon. At kung tayo hindi mapapahamak, siguradong ang kasunod ang mapapahamak. Amen? So now, sabi po dito, by grace, for by grace are you saved. Pag sinabing grace, kanina sabi salvation. Pag sinabing salvation, ililigtas ka. No? Sa salitang Hebreo, Yeshua. No? At alam natin na si Jesus Christ, si Jesus, ang Hebrew counterpart ng Jesus is Yeshua. So salvation, Yeshua, Jesus. Jesus is salvation. Pag sinabi natin grace, mga kapatid, ready? Pag sinabi po natin grace, grace is undeserved favor. Ano po? Ibig sabihin, ibinibigay sa iyo ng Panginoon kahit hindi karapat dapat ibigay sa iyo. Hindi po ba kayo nagtataka? Marami po kayong natanggap sa buhay niyo na pwede niyong sabihin, Pastor, hindi ko po deserve to. Amen? Ganyan ang Panginoon. Ganyan po ang Diyos. Grace is undeserved favor. Supposedly, wala sa iyo yan, pero dahil mahal ka ng Panginoon. Yan nga po ang nagiging difference eh. Alam niyo po, magtataka po kayo. Ang daming graduate na engineer. Ha? Daming graduate na engineer. License. PhD. Amen? Pero unemployed. Bakit kaya? Pero merong mga hindi nakatapos. Ano po? Hindi nakatapos, sabihin mababa lang ang pinag-aralan. Pero dahil may Panginoon, pinagkatiwalaan. At dahil may Panginoon, nung pinagkatiwalaan siya, lalo niya pong hinawakan ang pananampalataya niya sa Panginoon. Yan po ang kailangan gawin ng mananampalataya. Marami na po akong nakitang buhay na binago ng Panginoon. Buhay na ibinigay ang buhay sa Panginoon at ngayon ay binago na ng Panginoon. Pero yung buhay na puro katalinuhan lang, puro accomplishment lang, puro edukasyon lang ang laman, tandaan nyo po, hindi assurance ang edukasyon para ikaw ay magkaroon ng satisfied life. Pwede kang kilalanin sa society. Pwede kang sumikat. Pwede kang igalang. Pero tandaan nyo po, pag ikaw ay may mataas na posisyon, pinagpubukas ka ng pinto, pinag-aatras ka ng upuan, pinagtitimpla ka ng kape kahit hindi ka humingi. Pero tandaan nyo po,
Hindi dahil sa inyo yun, kundi dahil sa inyong mga posisyon. Ganyan po ang lakaran sa mundo. No? Hindi nyo napapansin yan. Pero pag wala ka na doon sa posisyon, ma-experience siya ng mga mayor, ma-experience siya ng mga dating presidente. Nung wala na sila sa posisyon, ano na sila? You can testify on that. I know. Amen? Pero ang Panginoon kasi, mga kapatid, ang gusto niyang mangyari sa tao, pinagpapala ka, huwag kang lalayo sa akin. Matuto ka magbigay ng honor. Kasi yun po talaga yung essence ng fathering. Yun yung essence ng fathering. May kinikilala ka bang ama? Kaya pakiramdam mo, palagi kang kailangan mo ipagtanggol sarili mo. No? Alam mo, ikaw ay orphan, ulila. Kaya sa totoo lang, sa isip mo lang na ulila ka, hindi. Di totoo yan. Isinisiksik lang ng kalaban sa isip mo yan. Amen? Now, tingnan niyo po ha, grace and deserved favor. Ang grasya daw po, it is freely given. Hindi mo yan kailangan paghirapan. Ang grasya daw po, hindi daw po yan, man cannot earn it by his labor or works. Kahit anong pagpapagod, pagpapagalang gawin mo, hindi mo kayang i-earn ang grace ng Panginoon. Grace is the nature of God. No? Kaya nga po kailangan nating hingin yan sa Panginoon. Na huwag tayong kulangin sa grasya. Pag every time na may darating sa atin, every time na may mga kinakaharap tayo, Lord, wag mo po akong pagkulangin ng grasya mo. Hindi niyo po naalala yung sa Colossians 1:9? No? Sa Colossians 1:9, sabi po sa Colossians 1:9, di ba? Na ang atin daw po ipanalangin, mga kapatid, ay yung ating pong mga tao, yung ating pong nasasakupan, ating mga anak, no? Ay masumpungan, no? Have the knowledge of His will. Magkaroon ng kaalaman doon sa layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Yun yung the best, mga kapatid. Hindi yung gusto mo lang gawin na layunin mo lang. Tama po ba? Amen? Ha? So yun yung essence nun. Ano po? Sabi, that they may have the knowledge of His will with spiritual wisdom and understanding. Kasi nga po, ang kaalaman ng tao ay limited. Most of us, akala lang natin yung word ay grace lang. Grace. Pag sinabi natin grace, mapagbigay, gracious, di ba? Yan ang concept ng grace natin ngayon eh. Sa panahon natin ngayon. Pag sinabi narinig niyo yung grace, no po? When we say grace, mga kapatid, it is the nature of God. Na kahit undeserved ka, pwede niyang ibigay sa'yo. Ready? Okay? Pero kahit anong grace, kahit gano'ng kalaki ang grace ng Panginoon, kahit gano'ng inihanda ng Panginoon yung grace na gusto niyang ibigay sa'yo, may question. Ready? Ang question, are you ready? Handa ka ba natanggapin ang grace na yun? Pero kung ikaw yung mga ngatwiran, Pastor, okay lang po ako. Maganda naman ang sahod ko. Okay naman ang profession ko. Actually, gumraduate nga ako kahit nga ako hindi masyadong religyoso. Nag-graduate naman ako, cum laude pa nga ako. Basta ako, pagdating sa sarili ko, ako at ang Panginoon, diretso lang ako kay Lord. Alam niyo po, ito yung mga madaling sabihin, ano po. Pero may pondo kasi yan. May limit, may finite mind ang tao. Ano po? Amen? Sabi po ni Ate Mindy Obanya, there is nothing that man can do to earn forgiveness or salvation, but forgiveness of sins and salvation in life are by faith and nothing else. Amen. Praise God. Amen. Sabi po ni Ate Mindy, no? Ephesians 2:8 and 9, redemption and salvation are not something that are earned, no? Totoo po 'yan. They do not originate from ourselves. Amen. So makinig lang po tayo kasi mahalaga po ito. Kayo po na nagnanais, no po,
Kayo po na nagnanais na gustong magamit ng Panginoon sa soul winning, sa visitation, no po, sa paghayag ng salita ng Panginoon, you have to you have to hear this, you have to learn these things. No po? Hallelujah. Amen? Amen. Sabi dito, for by grace, no po? Grace, undeserved favor. Yan. Grace is the nature of God. O, punta naman tayo sa 1 Peter 5:10. Tingnan niyo po ha, but the God of all grace. No? Ang Diyos ng lahat ng biyaya at grasya. Who hath called us, tumawag sa atin, unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle. Hallelujah. So po, kapatid, ang totoong source talaga ng grace, wala nang iba naman eh. Yung grace na ito, gusto ko maunawaan nyo sa inyong puso, sa inyong isip mga kapatid, na ang grace na ito ay yung grasya na holy, na nanggagaling sa Diyos, na nais kang bigyan ng isang buhay na kaaya-aya, buhay na babaguhin yung dati mong lumang buhay, babaguhin yung iyong maruming buhay, na parang minsan wala ka ng pakiramdam na kaya mo pa o may pag-asa ka pa. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, no, gusto ko pong maibalik sa original na design yung inyong pag-iisip about the grace. Yung pong grace na sinasabi ng Diyos ay yung may awa at habag, yung grasya na kaya ibinibigay sa iyo ang isang bagay dahil nakita ng Diyos ang iyong puso ay handang bumalik at magpasakop sa Kanya. Hindi niya po kasi kayang ibigay yung grace kung ayaw mo. Kaya nga kanina sabi ko sa inyo, are you ready? Ang Diyos gusto kang pagpalain. Ang tanong, handa ka ba sa pagpapala? Eh alam ng Diyos pag handa ka kasi ang Diyos ay hindi Diyos ng sayang. Ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Pag alam niya mapapabayaan mo yan, I tell you, pwede. Ha? Pwede sa lakas mo, talino mo, magain mo yung initial win. Ulitin ko po ha, I experienced these things. At the age of 20, 21, I have my own business. I'm earning around 100,000 a month. May sarili akong farm. May sarili akong tindahan. At the age of 21, 22 years old. Pero wala akong Diyos. Pinaramdam ng Panginoon, pwede mong gawin niya. Matalino ka, magaling ka eh. You can earn, but you cannot sustain your wealth kung wala ko sa iyo. Tandaan niyo po yan salitang yan. You cannot sustain your wealth. Mawawala at mawawala yan. Pag ang Diyos ay wala po sa atin, mga kapatid, tandaan niyo, may legal right o may hawak sa atin ang kalaban upang tayo paggawain ng kasalanan at wala kang kalaban-laban. Bibigyan ka ng temptation. Pwedeng ang temptation mo, bisyo. Pwedeng ang temptation mo, immoralidad. At the height of your success. Amen? Tama po ba? Pero yung sinasabi po natin grace, kaya yung ibang tao, mga kapatid, na nagko-question ng grace, gusto nilang maintindihan in the logical manner yung grace, yung faith. Ready? Yung mga critical thinker, mga sobrang analytical thinker, these are the people who don't even experience faith and grace kung ba't sila nagtatanong. Gusto lang nilang mandamay. They feel they are smart. I've been there. Hindi po. Ipapakita sa iyo ng Panginoon at ibubulong sa iyo. Naalala ko pa, no? I've heard this audible voice after all the success and I failed.
Okay? I claim. Kine-claim ko, tinatanggap ko na ako yung nagkamali. Bumagsak ang negosyo ko. At, at that time, siguro mga 1.8 yung naging utang ko. I heard this audible voice. May Diyos ka pa rin. At yun ang bumuhay sa akin. Yun ulit ang nagtulak sa akin bumangon. Dahil ipinaremind sa akin, iniremind sa akin, may Diyos ka pa rin. You can't live alone. Hindi ka pwedeng mamuhay ng solo mo. Mapapahama ka. Kaya nga ano sabi dyan? Sa umpisa, after that ye have suffered a while. Hindi naman permanent yun eh. Yung pag po nag-fail kayo, hindi naman po permanent yun eh. Diba? Huwag niyo pong tanggapin sa isip niyo, sa puso niyo na permanent yun. Hindi po. Panlilito lang yan ng kalaban. Amen? So, ito yung takeaway, isang takeaway. Don't make permanent decision on temporary conditions. Huwag kayong gagawa. Ha? Huwag kayong gagawa ng kahit anong ha? Permanent na decision out of temporary condition. Hallelujah. Alam niyo, mga a month ago, may pinuntahan kami sa Nueva Ecija. Kasamahan namin to sa Saudi. Napakasipag na manggagawa. Very dynamic. Pero ito yung sinasabi ko po sa inyo eh. You have to watch your heart and your spirit to always ask for grace from God. May grace po. Ito pong grace na pinag-uusapan kasi natin, salvation. Amen? Para maligtas ka, kailangan mo po ng biyaya ng Panginoon. Ngayon, Pastor, paano pag ikaw ay mananampalataya na kailangan mo pa rin ng grace? Lalo mo mas kailangan ng grace. Kasi alam bakit? Papakilaman ka ng kalaban eh. Pag gusto mo na maglingkod, ang kalaban maraming gagawin na pwedeng lilituhin ka kung ano-ano mga gagawin sa'yo. And what I'm trying to say, may mga distractions na gagawin na dapat prepared ka. Kailangan mo yung grasya, yung wisdom ng Panginoon. No? Sabi dito, but the God of all grace. At pagkatapos nung ikay naghirap o ikay nagsuffer, anong mangyayari? Make you matured in the Spirit. Make you perfect. Sa Bible, no, sa King James Version, pag sinabi mong perfect, mature in the Spirit, ang ibig sabihin niya. Established. So, ibig sabihin, established, strengthened, settled. Diyan ka na ngayon isa-settle. Dahil alam mo na ngayon, alam mo na yung pagkakamali mo, mas matibay ka na sa pananampalataya. 1 Peter 5:10. Amen? So mga kapatid, ito po, ang buhay po natin, no? Ang buhay po natin, it's a sequence. Hindi mo pwedeng palundag-lundag. When I say a sequence, there is a process na hindi ka pwedeng lumundag-lundag sa proseso. When you violate process, be ready for the consequences. Ulitin ko po. Ano po? When you violate a process, be ready for the consequences. Hallelujah. Pwede po ba natin ilagay natin yan? Pwede po ba natin ilagay yan sa ating comment box? If we violate a process, be ready for the consequences. Thank you, Lord, for this revelation. In Jesus' name. Amen? If we violate a process, be ready for the consequences. Hallelujah. Amen? Sabi ni Pastor Malu, mas maraming challenges kapag lingkod ka na. Mas maraming grace ang kailangan mo. Amen. Sabi ni Ate Yogi, Amen. Habang naglilingkod ka po ay lalong dumadami ang pagsubok. Pero ano ba ang benefit pag ikaw ay naglilingkod at ikaw ay sinusubok? Number one, no? Medyo may konting humor. Pag ikaw ay naglilingkod at ikaw ay palaging sinusubok, palagi kang may distraction, confirmation yan talagang anak ka ng Diyos. Kasi pinapakailaman ka ng kalaban eh. Pero pag hindi ka na pinapakailaman ng kalaban, ibig sabihin kakampi ka niya. Ah, ah, tama ba? Amen?
Hallelujah. Hallelujah. No? Praise God. Next, no? Grace, grace, God of all grace. Hallelujah. So, I hope dito sa ginagawa nating example, no, natutulungan po tayo ng salita ng Diyos, maibalik do sa original definition, yung grace. Na yung grace, hindi lang siya palaging naka-connect sa material na bagay. Pag sinabing gracious, pag sinabing grace, hindi. Ang Panginoon, mga kapatid, tandaan niyo po, hindi ka man bigyan, no? Sa umpisa, maaaring hindi ka muna bigyan ng material na bagay, pero yung grasya ng Panginoon, grabe, yung ibibigay na talino sa'yo, yung ibibigay na pagmamahal sa'yo, yung ibibigay na pagtsatsaga sa'yo kahit taga Pasig ka, taga Binangonan ka, taga Bacoor ka, tapos pupunta ka sa church everyday, ay, hindi po kayang bayaran ng pera yan. Sa mga kapatiran na napaka-active no po sa kape at pandasal, hindi nyo lang po alam kung paano po natin na-influensyahan ang mga tao sa mundo, lalo ang mga mananampalataya, mga churches sa Australia, sa ibang bansa, na nakikita ang ginagawa natin dito sa kape at pandasal. Hindi nyo lang alam ang impact sa kanila. Tuloy lang po natin, kasama natin ang Diyos. No po, huwag po tayong mapagod. Kung minsan may mga limitasyon tayo, okay lang. May kailangan asikasuhin. Pero ang puso natin, ilagay pa rin natin doon sa gawain. Ilagay pa rin natin na gusto natin, may tao ka man lang makausap, maturuan ng salvation for that day. Kasi alam niyo po mga kababayan, mga kaabangers, mga ka-DLS, ano po, ang ginagawa po natin dito sa church, Monday to Friday po, yan, ang coordinator natin dyan ay sila Kuya Sam, ano po, si Ruel. Ang sitwasyon po ganito, may nakaset up po doon mga mesa. Minsan nga po napagkamalang restaurant yun eh. Mesa na may mga upuan. Ha? May mga tao pong humahayo sa labas. No po, sila ate, marami po sila ate Yogi, yung mga kababayan, sila ate Christy, sila ate Sally, yung Sally Montermoso, tsaka Sally Razo, marami po. Ano po, yung mga tao sa labas, hihikayatin nilang pumunta po doon sa ating lugar. Kasi kalapit lang po tayong munisipyo. Pag nailagay po doon, naisama po doon, pagkakapihin natin, pag may pandesal, no po, tapos kami po, kakausap po sa kanila. Ipagpe-pray, papatanggapin. Ganyan po ang ginagawa natin sa kanila. Kaya po mga kapatid, sa puso po ng nating magkakapatid, wag po natin tanggalin yung puso na kung saan malalim po sa atin yung pag tayo ay may nakausap na tao, wag po nating bitawan hanggat maaari na hindi siya nakakatanggap sa ating Panginoong Yesus. Naalala ko yung sinabi ni Kuyang Marlon, no? Happy birthday nga pala Kuya Marlon. Marlon Tietson, ano po. One time may pinupuntahan kami sa Magdalena, no? Mga hindi namin ganong kilalang tao, no? Doon po sa lupa na dinonate kila Pastor. No? Nakausap namin, pinag-pray namin, pinatanggap namin. Sabi ni Pastor, nabi po sa akin ni Kuyang Marlon, ikaw talaga mapagsamantala. Pero I take it positively. No? Kasi ginawa naman natin yun para sa Panginoon. Ang ibig sabihin mapagsamantala. I will take every opportunity. No? Alam niyo po, may isang pastor, 19, ano yun, 1848. Ang laki ng crusade niya. Pero sabi niya sa mga tao, pag uwi niyo sa bahay mamaya, for example, crusade ngayon ha, pag uwi niyo sa bahay mamaya, kausapin niyo ang Diyos, humingi kayo ng tawad at tanggapin niyo sa inyong puso. Nangyari nung gabing yun, nasunog ang daming namatay na tao. At karamihan doon sa attendees na yun, doon sa lugar na pinuntahan niya. At simula noon, sinabi niya sa sarili niya, hindi ako matatapos magsalita. Mula ngayon, hindi ako magtuturo ng salita nang hindi ako magpapa-altar call. Hindi ako magtuturo ng salita nang hindi ko patatanggapin ang mga nakapakinig sa akin. Libo-libong tao na namatay noon. Hindi niya alam kung nakatanggap sa Panginoon. At yan po ang puso ng bawat pastor, mga kapatid, mga kaabangers, mga kadieles. And I believe ganun din po ang mga puso ng mga manggagawa, no, na nais pang gamitin ng Panginoon. Lahat po tayo mga kapatid. Kaya mahalaga na ang salvation ay nauunawaan natin. Kaya mahalaga na yung grasya ng Panginoon at ang faith ay nauunawaan natin. Kasi yan po yung pundasyon ng salvation.
Meaning, may prerequisite na inilagay ang Panginoon. Hindi mo pwedeng baguhin ang faith and works. Ang sabi lang ng Panginoon, sa biyaya ko, bunga ng iyong pagtitiwala, bunga ng iyong pananampalataya. Huwag na natin baguhin yun. Di po ba sabi rin sa Biblia, huwag mong baguhin o galawin ang palatandaang bato. That's the standard from God. Alam mo ngayon ang boundary mo. At sabi sa Biblia, huwag mong babawasan, huwag mong dadagdagan. Amen? So ngayon mga kapatid, diretso po tayo. Ano po? Grace, undeserved favor. Kung mapapansin nyo po, pinapaulit-ulit ko po so that it will sink in our mind. Amen? Tingnan nyo po ito, purpose-driven, prepared for action. Sabi po sa 2 Corinthians 8 verse 9, For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich. Sino daw po? Sabi po ni Paul, ha, sa mga taga-Korinto, ha, nakita niyo naman ang grasya ng ating Panginoong Jesus. Okay? Kahit siya ay Diyos, kahit siya ay mayaman, yet for your sake, sa inyo po. Ano po? Sa ating lahat. For our sake, He became poor. No? That ye, ikaw, pag sinabing ye sa King James Version, ye means you. Through His poverty might be rich. Anong ibig sabihin dito mga kapatid? Tulad ng isang ama. No? Tulad ng isang ama. Matagal nang inihanda ng Panginoon ang kinabukasan natin. Meron na pong nakalagay. Sabi sa Jeremiah 29:11, di ba? I have plans for you. I know my plans for you not to harm you, but to give you future. Kung susundan lang natin yung salita ng Panginoon, mga kaabangers, mga tagapakinig, mga kaibigan, kung susundan lang po natin yung salita ng Panginoon, at tayo nagkaroon ng kauhawan sa kanyang salita, ano po? Hindi ka na mapapahamak. Ang ibig kong sabihin na hindi ka mapapahamak, hindi po salvation ang ibig kong sabihin na hindi ka mapapahamak sa mga balakin mo sa buhay. Dati nagmamadali ka. Dati gusto mo kagad maging ganito. Pero palagi kang fail. Bakit hindi mo subukan ang proseso ng Panginoon? Magpalinis ka muna. Magpabuo ka muna. Pagbuo ka na, ibibigay ni Lord yung para sa iyo. Yung sinasabi ko pong ito mga kapatid, hindi po to tsorya. Hindi po to haka-haka. Nakakayanan ko po sabihin to kasi ang dami ko pong nakitang bagong buhay na binago sa amin pong church. Dating adik, magulong pamilya, lubog sa utang. Pero alam niyo po, nung nagpaayos, pumayag na may magsalita sa kanilang mga buhay, may nagpakamagulang sa kanila. Siyempre, yung ating mga senior pastors yun. Maniwala po kayo sa hindi. They even entertain mga taong to sa pamamahay po nila. Pinatitira po nila yan sa kanilang pamamahay for rehab. Parang gano'n, no? Parang i-rehabilitate. Pero ang rehabilitation, spiritual. Marami po kami, may member po kami 18 years na drug addict. Nasa, nasa Isabela po siya. I mean, ngayon nandito na siya. No, kasama yung kanyang asawa. Alam ko nandito na sa Marikina. 18 years. Ayaw na siyang tinatakulan ng anak. Wala na. No? Halos ma-dissolve na yung pamilya niya. Ilang beses nang na-rehab. No? Hindi ko naman po sinasabi na baliwala ang rehab. No. What I'm trying to say, pag po dumating sa panahon na hindi na po kaya ng physical na o medisina, mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. 18 years. Kinalingan ng pastor, inalagaan ng pastor, inalagaan sa salita ng Panginoon, pinag-pray. Siyempre, may physical ano rin yun, may physical ano rin, arrangement, no? Pinagpapawisan siya, pinagtrabaho siya dun sa kumpanya para pagpawisan, kumikita siya doon. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Hindi na kaya sa physical, pero pinalaya po siya sa espiritu. Ngayon, magkasama na po sila ulit mag-asawa. Ang asawa niya po ay doktora, sorry.
Ano nga ba yun? Dentista po yung asawa niya. Oh. Pinagkakatiwala na po ulit. Pinagdadrive na po ulit ng sasakyan nila, pastor. Ito po kasi yung kayang gawin ng salvation. Ito yung kayang gawin ng proseso ng grasya at pagtitiwala. Pag nabuo po yung grasya, na-encounter mo ang Panginoon, that's the grace of God. Hindi mo yan effort. Encountering God, hindi yan galing sa'yo. Nakita lang niyang handa ka, kaya niya inorchestrate ang sitwasyon. Handa na tong anak ko na to. Wala kang pwede pagmalaki, mga kapatid. At alam ko marami sa inyo ang nakaranas nito. Wala talaga tayong pwede pagmalaki. At kung meron man tayong dapat gawin, kung paano po nagpakita ng pagmamahal ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tutusin, pwede naman siyang maging safety na lang sa langit. Diyos ako sasabihin niya. Pero bakit pa siya pumayag na dalhin sa lupa? Alam niya na siya ipapako, mapapahamak, papahirapan. Alam niya. Pero bakit hindi siya tumakas? Dahil alam niya na sa kanya ang grasya ng Panginoon. Bunga ay ang pagsunod. Bunga ay pananampalataya. Gusto ko pong i-share sa inyo to, mga kapatid. Hindi naman po ura-urada na nabubuo ang faith. Okay po? Pero ito po yung assurance na pwede ko pong sabihin sa inyo. Habang sumusunod po kayo sa salita ng Panginoon, doon po ipinapaunawa sa inyo ng Panginoon ano yung papagawa pa niya sa inyo. Ang una lang pong kailangan natin gawin, unang-una, tumalikod sa kasalanan. Linisin natin, no? Magpalinis po tayo sa ating Panginoon. Hayaan niyo po na tayo ma-cleanse. Sabi po sa kanya, sabi sa 1 John, 1 John 1:9. Sabi po sa 1 John 1:9, basahin niyo na lang po mamaya, if you confess your sin, God is just to forgive all your sins. Siya daw po tapat na kayo patatawarin. At cleanse you from all your filthiness. Na kayo'y lilinisin sa lahat ng inyong karumihan. Mga kapatid, ang Diyos, pag sinabi po ng Diyos, ginagawa niya yan. Kung meron mang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, hindi niya kaya magsinungaling sa atin. At sa bawat mananampalataya na nakakapakinig sa oras na ito, kung kayo nag-agree sa sinasabi ko na ang Diyos hindi pwede, hindi niya kayang magsinungaling sa atin, say amen. Say amen. God cannot lie. Hindi niya kayang gawing magsinungaling sa atin. Tapat ang ating Diyos. Tapat ang ating Diyos. Amen? So, amen? Grace, and grace of our Lord. Nakakatuwa. Amen. Grace. Praise God. Ngayon, mga kapatid, tingnan niyo po ito. Sabi sa John 1:14, na po, and the Word was made flesh. Yan. Nung sinabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mula Old Testament, sinasabi may dadating na Messiah. Amen? Tama po ba? Na ililigtas daw po ang tao sa kanilang mga kasalanan. Amen? Tanong ko po sa inyo, tinupad ba ng ating Diyos Ama? Tinupad po ba ng ating Diyos Ama ang pangako niya na magpapadala po siya ng Messiah upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan? Amen. Meron po. Tinupad po niya. Di po ba? Sabi, tatapusin ko naman po yung verse. Yung verse, ha? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Pastor, paano ako maniniwala? Hindi ko pa naman alam kung nandito na. Sabi sa John 1:14, and the Word was made flesh. Yung salita daw po ng Diyos Ama ay ginawa na pong katawan, naging flesh na. Sino yun? Si Jesus Christ. And the Word made flesh and dwelt among us. Nabuhay daw po, nakipamuhay sa ating. And we beheld His glory and glory as of the only begotten of the Father, full of grace and
truth. Di ba sabi niya sa John 14:6, I am the way, the life, and the truth. Kung mapapansin niyo po, na po, hindi hihingi ng Diyos sa tao ang hindi niya kayang gawin. Naalala niyo po ang hiningi niya kay Abraham? Hiningi niya si Isaac kay Abraham. Pero tinuluyan ba ng Panginoon? O tinest niya lang si Abraham? Tinest niya lang. Amen? Gusto niyang makita ang puso ni Abraham. At napatunayan ni Abraham ang faithfulness niya. Diba? Father of faith. Diba? Pero tingnan niyo po ang ginawa ng Diyos Ama. Siya mismo hindi niya pinagkait ang kanyang anak. Ang kaisa isang anak. Ang kanyang bugtong na anak. Sabi niya, once and for all. Wala nang sacrifices. Wala nang offering ng mga baka, ng mga lamb. Ha? Tatapusin na natin to. Once and for all. If there's no shedding of the blood, kaninong blood? Kay Jesus Christ. There is no redemption of sin. There is no forgiveness of sin. May Diyos na nagpakatao, bumaba sa lupa, sumunod sa Diyos Ama. Ibinigay ang buhay upang tubusin ang kasalanan mo at kasalanan ko. At sa ikatlong araw, siya nabuhay na maguli. At pinatunayan niya na walang bisa sa akin ng kamatayan. No? Di ba sabi sa Biblia, pinahiya niya ang kamatayan. Ipinahiya niya yung kamandag ng kamatayan, sabi sa Biblia. Because of the grace of God. Kapatid, may mga bagay na gusto mong maranasan pero hindi mo pa nararanasan. Give your trust to Jesus. May mga bagay kang gustong maunawan pero hindi mo pa maunawan. Give your trust to Jesus. Huwag niyo pong i-entertain yung sinasabi ng isipan niyo na, oh, wala yan, corny lang yan, ganito lang yan, no? Kunwari lang yan, charismatic lang yan. Charisma lang yan, kaya parang totoo. Iiyak mamaya, tatawa. Don't entertain this. Siguraduhin mo lang sa puso mo, Lord, I want to know you more. Gusto kitang makilala pa. Tinanggap na kita sa puso ko. Gusto ko po, Panginoon, makilala ka pa. Gusto ko pong makasunod sa iyo. Baguhin mo ang aking matigas na puso. Sabi mo sa Ezekiel 36:26, tama po ba? Sabi sa Ezekiel 36:26, ilista niyo po, basahin niyo po mamaya. Sabi sa Ezekiel 36:26, I will take away your stony heart and I will give you a new heart. Papalitan ko ang iyong pusong bato. Papalitan ko ito ng pusong laman. And I will give you a new spirit and I will isusuot ko sa iyo ang bagong spirito, sabi sa Biblia. Kung may katigasan ka sa puso, mga kapatid, mga minamahal, mga kaabangar, sabi ng Diyos, I will give you a new heart. I will take your heart of stone at bibigyan kita ng bagong puso. At ang bagong spirito ay isusuot ko sa iyo. Sabi sa Ezekiel 36:26. Ganyan po ang biyaya ng Panginoon. No? Kaya nga po, nung nabuhay ang Panginoong Hesus, alam niyo po, nung nabuhay ang ating Panginoong Hesus, na po, dala-dala ang kaligtasan. May mga established pong katuruan kasi noon eh. Na nung nagtuturo na si Jesus Christ, pakiramdam nitong mga Pariseo at Saduceo, aktivista to, rebellious na teaching, ang teaching na itinuturo ni Jesus Christ. Hindi na uunawaan ng mga Saduceo at Pariseo na hindi na tayo by works, na hindi na po ministry of death, but ministry of grace and reconciliation na. Pagdating po kasi sa New Testament, di ba, sa Old Testament, patay ng patay. Pagka nagkamali ka, papatayin ka, di ba? Kinakain ng lupa, binabato, mamamatay. Di po ba? Yung mag-asawang si Pyra, di ba? Pinagsinungaling. Di po ba? Okay. Yeah, yung mga naging rebellious kay Moses, kay Abraham, di ba? Mga namatay, no? Si Sapphira nga pala sa ano na yan, sa New Testament na yan, kay Peter.
Nauna, na-advance, ha? Sorry. Okay. So, ang ibig sabihin dito, mga kapatid, no po, yung grasya ng Panginoon, ariin po natin na ma-experience talaga natin. Okay. Sa tingin niyo po ba, sa sariling lakas lamang ni Pastor Dong, kung kaya't siya'y nakakagampan ng kanyang gawain para sa ating Diyos? Sa ating senior pastor, alam niyo na siya'y pilay, alam niyo na siya'y kuba. Para sa hindi po nakakakilala sa amin pong senior pastor ng The Hub of Christ Church, ito po, si Pastor Dong Campoy, ang aming pong senior pastor at si Pastor May Campoy. Ito po, si Pastor Dong ay polio victim, dati pong manlilimo sa luneta. Walang direksyon ng buhay. Iniwan ng tatay. Inabando ng tatay. Try to imagine. Isang pilay, isang kuba. Isang pilay na kuba pa, naranasan yung abandonment of parents. Tingin mo kaya, ikaw, magkakapag-asa ka pa kaya? Kung hindi yan sa grasya ng Panginoon. Pakalino ng mensahe sa buhay ni Pastor Dong. Mga kapatid, ito po. Kaya ko lang nabanggit to. Buhay kasing testimonya to. Buhay na testimonya. Ngayon, nasa mission na naman po sila. Po. At alam niyo po, yung kung kanyang katawan, talagang biyaya na lang ng Panginoon to eh. Alam mo, sabi po ng doktor sa kanya, hindi na siya pwedeng kumanta. Kasi yung kanyang pagkaskolyo, yung koskolyo niya sa likod, tinutuunan na po yung baga niya. So pag siya'y kakanta, kung tutuusin, hindi na siya pwedeng makakanta. Kasi hindi na makakabuka yung kanyang lungs. Pero sa biyaya ng Panginoon, sa grasya at habag ng Panginoon, patuloy pa rin nakakanta. Hindi ba naman miracle yan? Hindi ba naman yan biyaya ng Panginoon, grasya ng Panginoon? At hindi po yan pinangyayari ng Panginoon para hangaan lang natin. Pinangyayari ng Panginoon para paniwalaan natin na totoong may Diyos na tapat. Totoong may Diyos na pwedeng baguhin at kaya kang palakasin. Sa mga nakikinig, mga kapatid, mga kaabangers, mga ka-DLS, hindi ko po alam kung anong kalagayan nyo sa buhay. Hindi ko po alam kung ano po sitwasyon nyo sa buhay. Pero habang pinag-uusapan natin yung grace and faith, mga kapatid, you really have to desire to experience it. Ang Panginoon ay tapat. Kaya niya po talagang gawin sa buhay mo, paniwalaan mo lang. Believe, believe na kaya po tayong baguhin ng ating Panginoon. Kaya tayong hanguin doon sa pinanlulugmukan natin ngayon. Kaya tayong hanguin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sabi sa 2 Timothy 1:9, ano po? Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. The worst thing to happen for a man is not untimely death or grievous accident. The worst thing that could happen to man is to live without a purpose. Kapatid, yung kawalan po ng purpose sa buhay ay isa lang po. Maaaring wala po talaga tayong Diyos sa buhay natin. Kasi kung may Diyos po tayong kinilala, may banal na spirito po tayong pinapasok sa ating buhay. Binigyan natin ang ating sariling makinig ng salita ng Panginoon. Binigyan natin ang ating sariling magbasa ng salita ng Panginoon. You will not end up saying to yourself, wala akong purpose. But you will end up saying to yourself, God Almighty, thank you. Now I know my purpose. Kasi yan po yung sinasabi sa Biblia. But tatawagin ka niya, according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Kanina, pinag-uusapan natin, yung ama na iniahanda ang kinabukasan ng anak. Tingnan niyo po hanggang ngayon consistent.
na yun daw pong ibinigay sa ating purpose and grace. Sabi, nandun na, na kay Hesus Kristo na before the world began. Bago pa man binuo ang mundo. So, ibig sabihin, wala pa ang mundo, may Jesus Christ na. Amen? Siya po yung kausap ng Diyos Ama. Let's make a man according to our image and likeness. Siya yun. Amen? God the Holy Spirit, yung God the Father na nagsasalita, and God the Son, which is Jesus Christ. Kaya mapapansin nyo dyan, sinabi dyan, nandyan na si Jesus Christ even before the world began. Mga kapatid, in short, inihanda na ng Diyos ang ating future. Ang kailangan mo na lang, hayaan mong pumasok ka, hayaan mong pumasok ang banal na Espiritu sa'yo, tanggapin mo ang ating Panginoong Hesukristo upang makapasok ka sa programa ng Diyos. Hayaan mo pong i-guide ka ng banal na Espiritu sa buhay mo na i-re-establish. I-re-establish, i-re-restore, ibabalik sa biyaya ng ating Panginoon. Ang buhay mo'y pwedeng ibalik. He will restore all things, sabi sa Biblia. Lahat ng ninakaw ng kalaban ng kaaway, ibabalik niya yan. Kailangan mo lang. Anong kailangan mo? Bigay mo yung tiwala mo sa ating Panginoon. Tanggapin mo siya bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng iyong buhay. Salvation, God's grace, faith. Now, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, therefore, it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us. Hallelujah. It is of faith. Tingnan niyo po sa Romans 4:16. Ito po, consistent. Sa Ephesians 2:8, sinasabi, it is by grace through faith. Therefore, it is of faith, that it might be by grace. No? Narinig na naman natin yung might be. Hallelujah. To the end of the promise. Alam niyo po kung bakit? Might be of grace. Mayroon po kasing pamimili ang tao eh. Nasa iyo kung tatanggapin mo yung grasya o hindi. Ha? Kaya might be. Alam ng tao na pwedeng mamili ang tao. Alam ng Diyos, sorry. Alam ng Diyos na pwedeng mamili ang tao. At rirespetohin niyan. He will not violate His word. Hindi po intruder ang banal na spirito, hindi rin po intruder ang Diyos. Igagalang niya ang iyong will. No? Until such time na maunawaan mo na totoong kailangan mo na ng Diyos. Praise God. Ang panalangin ko lang po, mga kapatid, no? Na kung sakaling dumating na gusto mo na magbago, you still have that chance. No po? You still have that chance. Sabi po kasi sa Proverbs 29 verse 1, pag daw po ang tao palagi mo na pinagsasabihan at naging stiff-neck na siya, tumigas na ang kanyang ulo, he will experience sudden destruction without remedy. At ayaw ng Diyos na maranasan natin yan. Sudden destruction without remedy. Amen? So, now, faith, no? Sabi dito, tayo pong mga tao, mga kapatid, ito na, no? Yung huli kong pinakita, di po ba sabi, through faith, di po ba? Pero tandaan nyo po, pag ang faith natin ay walang grace of God, delikado pa rin yan. Hindi pala delikado pa din, talagang delikado. Sorry for that word. Talagang delikado. Kasi pag yung faith mo, wala sa grasya at biyaya ng Panginoon, ibig sabihin, kayabangan lang yan. Hindi po pwedeng tumayong mag-isa ang faith ng tao. Related dito yung sinasabi natin kanina. You can do all things, but not all things are beneficial. Pwede mong sabihin, confident naman ako, pastor, may faith ako sa sarili ko.
Pero hindi na pala yun yung gusto ng Panginoon sa'yo. So, ibig sabihin, yung grace, wala doon. Amen? Again, again, may dalawang bagay po dito. Yung grace, galing sa Panginoon, through faith, salvation. Amen? Pag ikaw ay mananampalataya na, kailangan mo pa rin ng grace, kailangan mo pa rin ng faith. Pero make sure that your faith, okay, para may pamantayan po kayo, na yung tinitindigan mong pananampalataya, na yung pagiging bold mo, yung faith mo, siguraduhin mo, nakalinya sa kanyang salita. Pag sinasabi mo lang faith, pero wala sa kanyang salita, bungkag po yan. Hindi po yan titindig. Hindi po yan maglalast. Sabi po sa Proverbs, no po? Sabi Proverbs sa Psalms 127. Sabi sa Psalms 127 verse 1. Psalms 127 verse 1 sabi, unless God builds the house, maliban na ang Diyos ang bumuo ng iyong tahanan. Kapatid, at magagawa mo yun through faith. At ang faith mo nakadepende sa grasya at biyaya ng Diyos. Hindi sa sarili mo, hindi nakadepende ang faith mo sa tao na tutulong sa'yo, hindi nakadepende ang faith mo sa tao na may impluensya. No. If you did that, sabi ng Panginoon, sabi sa salita ng Panginoon, ang taong maglalagay ng kanyang pagtitiwala sa tao ay mapapahiya. So, mamili po tayo. Kung gusto nating mapahiya, sa tao tayo magtiwala. Amen? So again, itong Hebrews 11:1, it is declaration of the faith. Now, faith is the substance. Pag sinabi natin substance, ito yung esensya of things to hope for. May mga inaasahan ka, ang iba ayaw maniwala. Pero dahil meron kang pananampalataya sa Diyos, may communion ka sa Holy Spirit, kaya mong intindihin, kaya mong dalhin sa yung spirito na may substance yung faith mo. Yung ibang tao, kaya hindi nila yung maunawaan dahil wala talaga silang Diyos na pinaniniwalaan at wala silang faith. Lakas lang ng loob meron sila. Kaya nawawala. Naalala niyo po sa Acts, no? Acts of the Apostle, I think 9. Yeah, sa 9, basahin niyo po. When Gamaliel explained to the Sanhedrin, no? Ito yung council ng mga Jews, no po, yung Sanhedrin. Sinabi ni Gamaliel, huwag niyong gagalawin ng tao na yan, ng mga tao na yan. Sino yung ayaw niyang paggalaw? Si Pedro at si Juan. Bakit? Kasi di ba ginulpi sila at gusto ulit gulpihin? Sabi ni Gamaliel, si Gamaliel ay magaling na teacher siya ni Paul. Sabi ni Gamaliel, kung ang mga ginagawa at sinasabi niyan sila ay hindi para sa Diyos, kusang mawawala yung mga yan. Pero kung ang ginagawa ng mga yan ay galing sa Diyos, para kang sumisipa sa pader at kinakalaban mo ang Diyos at hindi tayo mananalo dyan. Mga kapatid, maging maingat po tayo, no po, kung saan nakasandal ang ating pananampalataya. Nakasandal ba ang ating faith sa tao, sa pagkakataon, sa yaman, o sa Diyos at sa kanyang salita? May empower lang ang faith mo kung ito'y naka-align. Ulitin ko po ha. Your faith will only be empowered if it's aligned with the Word of God. Pwede nyo pong ilagay sa ating comment. Your faith will be empowered if it's aligned with the Word of God. Kaya mapapansin nyo, nangihina kayo minsan, di ba? You have to go back to the Word. May kailangan ipaliwanag sa iyo. Amen? Kasi tandaan nyo po, ang banal na spirito, hindi ka pwedeng panghinain niya. Ang banal na spirito will only empower you. Pwede ka niyan patigilin, pero hindi ka panghihinain. Amen? Because the Spirit will only give you directions. Pwede ka niyang tuturuan ka niyan. Sabi sa John 14:26, di ba? I will send you a comforter which is the Holy Ghost and He will teach you all things. Maliwanag po yun sa John 14:26.
Kaya ang faith, mga kapatid, yung faith, ang context ng faith na pinag-uusapan natin dito ay yung faith na nakasandal sa salita ng Diyos. Amen? Ang faith na pinag-uusapan natin dyan ay yung kalakip, naka-align, nakasandal sa salita ng Diyos. Kung bakit merong substance. Faith is the substance of things hoped for. Kasi ang utak ng tao, ang kaalaman ng tao, hindi niya kayang i-hope for. Dahil limitado ang mind ng tao. The only person or the only nature, yung Panginoon, yung nature ng Panginoon lang ang pwedeng magbigay ng ganun. Kasi ang nature ng Panginoon, omnipotent, omniscient, omnipresent. Kaya niyang ituro sa atin na umasa sa kinabukasan dahil hawak niya ang kinabukasan. Ang tao hindi. Kaya ang tao, palaging ang sagot niyan, ay depende. Depende sa sitwasyon. Palaging ang ganun sagot, depende. Why? Hindi makapanindigan. Akala lang natin smart yung smart ang mga sumasagot ng depende. Ha, I tell you. Sa totoong buhay, no gray area. It's either white or black. Good or bad. Walang gray area. So malalaman nyo ngayon. Ha? So, saan nyo maririnig yan? Usually, no? Sa mga matataas yan na tao. Maririnig, depende. Puro depende. Hindi sila makapagbigay ng tamang pamumusisyon. Hallelujah. Amen? So ngayon mga kapatid, ito pa. That if thou shalt confess, sabi sa Romans 10:9, ha? That if thou shalt confess with thy mouth and Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. Again, kung i-confess mo sa iyong mga labi at paniniwalaan mo sa iyong mga puso na siya'y muling binuhay mula sa pagkamatay, ikaw daw ay maliligtas. Bakit? Sa normal na pag-iisip ng tao, even yung mga priest nung time ni Jesus, nung namatay si Jesus at siya'y muling nabuhay, ano sinasabi? Di ba nagawa sila ng eksena doon na kunwari, papalabasin na ninakaw ng mga tauhan niya, ninakaw ng mga disipulo ang katawan ni Kristo. Di ba may mga binayaran ng mga priest? Amen? They can do this because they cannot comprehend the grace of God. They cannot comprehend how the Spirit moves. Why? Doon mo makikita. They don't have relationship with God. Ang tanging makakaunawa ng mga gawi ng Panginoon ay yung nanampalataya sa Kanya. Ang tanging makakagawa ng mga gawi at salita ng Panginoon ay yung nakinig sa Kanya. Amen? Siya lang po, yung mga tao na nanampalataya, nakinig at sumunod. Natuto, naging faithful, naging obedient, naging submissive. Faith, submission, and obedience. Pero ikaw, sinasabi mo mananampalataya, pero nakadepende ka pa rin sa profession mo, nakadepende ka pa rin sa anong hawak mo, no? Ito yung question ko. Kung sakali po ba natanggalin sa ating lahat, mapanghahawakan mo pa rin ba ang pananampalataya mo sa Panginoon? Katulad ng ginawa ng Panginoon kay Job, tinanggal niyang lahat, buhayan, mga anak niya namatay ng bigla, kaya sa isang kasama niya ang kanyang asawa, sabi ng asawa niya, kalimutan mo ng Diyos mo at mamatay ka na. Kung tanggalin kaya sa'yo lahat ng Panginoon, hahawakan mo pa rin ba ang pananampalataya mo? Kung sasabihin sa'yo ng Panginoon, ialay mo ang anak mo katulad ng inirequire niya kay Abraham, magiging tapat ka pa rin ba sa Diyos mo? Ano ang Isaac ng buhay mo na hindi mo mabitaw-bitawan? Alam nyo, sabi ni Job sa Job 42 verse 2, kanilang po Job, ayan, wow, sakto, galing. Job 42 verse 2, hallelujah, praise God. Sabi ni Job, alam kong ang lahat ng bagay ay kaya niyong gawin. Tingnan mo bukol-bukol ang katawan ng tao. Amen?
bukol-bukol ang katawan ng taong to. Amen? At sabi sa Biblia, gumugulong siya sa abo para itong mga tumatagas sa kanyang katawan ay mapunuan ng abo. Amen? Para wag daw langawin. Bukol-bukol ang katawan, tumatagas ang dugo. Sabi niya, ito ang declaration niya. Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya niyong gawin at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. Do you have that faith? Okay, let's settle. Tinanggap mo na ang Panginoon. But do you have that faith? We have to really ask the grace of God. Huwag tayong kulangin sa grasya ng Panginoon. Pag tayo ay napunta doon, pag tayo napunta doon sa pangyayari na kung saan hindi natin kaya, sana po, huwag tayong kulangin ng grasya. At ang grasyang yan, walang ibang pinanggagalingan, kundi ang ating Panginoon. Praise God. Ha? Kapatid, tandaan po natin, ganun po kahalaga ang grasya ng Panginoon sa atin. Amen? Now, faith. Yan. Okay. So, nabasa ko na po yan kanina. Sabi diyan, but as many as received Him, to them He gave the power to become the sons of God. Sinasabi dito mga kapatid sa verse 9 ng Ephesians, no? Ephesians 2 verse 9, not of works. Ang salvation daw po ay hindi sa inyong mga gawa, lest of any man should boast. So siguro, para mas maging malinaw, pastor, paano ko papaliwanag sa sarili ko? Okay. Yung sinasabing faith without work is dead. Siguraduhin mong tumanggap ka na muna sa Panginoon. Kung ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoon, ikaw ay anak na ng Diyos. Di ba? Become the sons of God. Amen? Applicable na po sa yung sinasabi na faith and works. Faith without work is dead. Okay po, malinaw mga kapatid, mga kaibigan. Kailangan nyo pong puso, buong kababaang loob, pure heart, na tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo at handa kang sumunod sa Kanya. At doon makakount ang iyong mga pagpapagal, ang iyong mga labor. Pag ikaw ay totoong anak na ng Diyos, there's no labor in vain. Amen? There's no labor in vain in the Lord. Amen? Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Hallelujah. Tayo daw po hindi na ipinanganak sa dikta ng laman, kundi tayo ipinanganak na sa layunin at kagustuhan ng ating Panginoon. Meaning, tayo ay nagpapasakop na sa kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Tandaan niyo po mga kapatid, ang pagtanggap ay pagpapasakop. Ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay pagsunod. Ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay pagtitiwala sa kanyang salita. Amen? Hindi po tayo pwede, no? Hindi po tayo pwedeng magsabi na tayo po'y nanampalataya pero ayaw natin magtiwala. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo tumanggap pero ayaw natin sumunod. Doon po magkakaroon ng question mark ang iyong salvation. Kahit dinideclare mo na ikaw ay saved, pero hindi ka nananampalataya, hindi ka sumusunod, hindi ka nakikinig, questionable ang iyong salvation. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace but of debt. Binayaran na po mga kapatid. Binayaran na. But to him that worketh not but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Hallelujah. Praise the Lord. Binayaran na po kasi ng ating Panginoong Jesus. Hindi mo na kailangan bayaran pa ulit. Amen? Hallelujah. Katulad ng isang relo, no? Siguro dito ko po tatapusin, no po? Give me 5 more minutes, no po? Pag tiningnan mo ang relo, napakasimple. May number lang siya, may orasan, amen? Pero pag tiningnan mo ang loob niya, doon mo makikita na, ganun pala yun. Perfect harmony, with accuracy, with precision. Mga kapatid, ganyan ang gustong gawin ng Panginoong Hesus sa buhay mo. With accuracy, with precision, with empowerment.
With the ability to respond kung ano man ang iyong kinakaharap. You have the wisdom and the understanding. Katulad ng isang automatic watch, hindi na kailangan ng baterya. Dinesign siya, napipihitin mo lang siya, aandar na siya ulit. Parang tao, papakainin mo lang siya ng salita ng Panginoon. Kaya niya na ulit manindigan. Kaya niya na ulit mabuhay. So in short, mga kapatid, for we are His workmanship, created in Christ Jesus into good works. Mga kapatid, tayo po'y nilikha. Tayo po'y workmanship. Ano pong ibig sabihin? Obra maestra ka ng Diyos. Hindi ka aksidente, bakit ka nandito? Maybe the decision of your parents is, but when God allowed you to be born, it's no longer an accident, but an appointment to God. Ang tao nga lang natututong magalit sa Diyos. Imbis na lumapit, lumalayo. Kung mahal mo ako, Lord, kung Diyos ka talaga, bakit mo pinaghiwalay ang magulang ko? Bakit walang may mahal sa akin? Forget it. Go back to Jesus. Huwag niyo na pong panghinayang ang pang-iyakan yung mga bagay na hindi nyo na kayang baguhin. Kahapon natin hindi natin kayang baguhin. Pero may ibinibigay na bukas ang Panginoon sa atin. According sa Jeremiah 29:11. May ibinibigay na napakagandang buhay ang Diyos. Doon tayo tumuon. Di ba? Sabi ni Paul, iniiwanan ko na ang nakaraan at inaabot ko ang aking hinaharap. Sabi sa Corinthians. Amen. Hallelujah. Sabi dito, we are made for good works. We are made. Ito ilagay natin sa isip natin. For we are His workmanship. At ang workmanship ng Panginoon with excellent spirit yan. Hindi yan pwede na. We are made for good works. We are made with accuracy. We are made to great and mighty things. Kaya kanyang pagawain ng mga matitinding bagay, mga kapatid. Pagtiwalaan mo lang Diyos. Tuturuan kanya, pagagalingin kanya, bibigyan kanya ng talento. We are able to respond. Meaning, you can be responsible by the grace of God. Amen? Conclusion. Praise God. Amen. Sabi po sa conclusion sa Ephesians 2:8, ganun pa rin, ano? Ang pagkaligtas natin ay biyaya ng Diyos. Bunga ng ating pananampalataya. Walang nabago, mga kapatid. Wala tayong babaguhin sa salita ng Panginoon. Salvation, grace of God, faith. Amen? Not of work, lest any man should boast, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, with God hath before ordained. Noon pa man ay inihanda niya na upang ating lakaran sa ngayon. Inihanda niya ng Panginoon ang ating kinabukasan, mga kapatid. Inihanda niya na. May mga pangako siya sa atin, paniwalaan. Amen? Praise God. So ngayon po, mga kapatid, tayo manalangin, tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Father God, by the great name of Jesus Christ, Lord. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa iyong katuruan. Higit sa lahat, Panginoon, salamat sa iyong grasya na ibinigay sa amin upang maunawaan namin na ang kailangan namin ay ang iyong biyaya at habag upang mabuo ang aming pagtitiwala. Lord, thank you sa pananampalatayang ibinigay mo sa amin, sa aming mga puso. Salamat, Panginoon. Alam namin, ang lahat ng iti galing sa iyo. Biyaya, habag, ang aming pananampalataya, maging ang aming kabaitan galing sa iyo. Maging ang aming katalinuhan iti galing sa iyo. Lord, in the mighty name of Jesus Christ, sa hapong ito, maraming salamat po sa iyong biyaya at habag, sa iyong grasya na aming naranasan. Sa mga nakapakinig, Panginoon, pagpalain mo po sila. Bigay mo po sa kanila, Panginoon, ang mas malalim pang kaunawaan upang ikaw ang kanilang hanapin. Ang iyong salita, ang kanilang sundan sa kanilang mga buhay. Lord, in the mighty name of Jesus Christ, I also lift up to you, Panginoon, ang iyong programang ito na DLX, Panginoon. Lalo mo po pong palakasin, bigyan, pataasin, Lord, ang kamalayan
sa iyong mga gawi, sa iyong mga salita. Bless them with your wisdom and understanding, O Lord. All the staff, Panginoon, ang iyong mga ginagamit na mga anak, kina Ria, kina Gabi, kina Path, at sa lahat po ng staff, kina Dash, kina Jed, O Lord, Panginoon, ang mga kabataan ito, Panginoon, gamitin mo sila mightily to produce more quality, Lord. Quality segments na katulad po na mga ibinigay niyo na po sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa paggamit mo sa iyong lingkod. Tuloy mo lamang pong bigyan ng panibagong revelasyon. Gamitin mo po, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody says, Amen and Amen and Amen. Maraming salamat.